dito lang ako nakapag-intro. Papunta nga pala kami ng malapit lang, Guimaras. So from Manila Expressway to. Mga kasama ko ayun, nasa harapan yung mga Mark Boys. So bali 14 kami. Itong gamit ko ay GS na 1250 BMW. Ito nga pala yung ginamit ko sa Albay Loop. Ang aming itinerary ay Guimaras by land. Mula dito papunta ng Batangas City. Mula Batangas City, barko sasakyan namin papunta ng Katiklan. Magra-ride kami papunta ng Iloilo and then tawid uli ng island papuntang Guimaras. Pero pabalik, ang aming itinerary ay by land, 3 lipat. Dadaan pa kami ng Mindoro. Ganun pa rin, pero dadaan kami ng Mindoro by land. Ito yung first time ko na makapag-motor mula Manila ng ganong kalayo. Kaya samahan niyo ako sa vlog na to, Manila to Guimaras ride. Okay? Papakita ko sa iyo mga kasama natin. Ayan si Boss Ruel, yan yung may-ari ng Baluarte Shooting Range and Resort. At siya din yung may-ari nito. Siya yung nagpairam sa atin, maraming salamat. Tapos yung mga kasamahan natin na ibang naka-GS ay nakakasama na din natin sa ride yun. Mga Mark Boys. Ang meaning ng Mark Boys ay Mindanao Avenue Riders Club. Iisa lang yung naka-versus. Ayan, si brother. Tapos ito yung iba, shout out. Habulin natin yung iba para makilala nyo. Yung iba actually hindi ko pa rin kilala at first time kong makasama. Madami kasi sila. Yung mga yan ay membro ng Philippine Eagle Club. At siyempre ako, malapit na rin akong makagraduate. Induction na lang yung kulang sa akin. Meron pa kaming tatagpuin dito sa Petro, dito sa Maylipa, na iba pa rin kasamahan namin. Total of 14 na motor ang magra-ride papuntang Guimaras. Brother, wala na nga tayo mimit. 14 tayo lahat. 14 na. Then first over natin sa Treehouse. Doon tayo. Kay Boss Ben, kay Tatay Ben. Kay Tatay Ben. Doon Doon tayo magmimerienda. tayo magmimerienda. Kasi anong oras ng barko natin? 7 o'clock pa eh. PM. Yeah. Alright, kumpleto na kami. Bali 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. May isa pa sa likod. 13 GS na 1250 BMW at saka isang Versys. Bukod tanging Versys yung kasama. Pero magkakaibigan yan. Lahat yan Mark Boys. Diretso kami ng Batangas City. Doon kami magpapahinga. Time check alas 2 Gs ng hapon. Ang aming sakay sa barko ay alas 7. May kaibigan kami doon na doon kami magme-merienda or maghahapunan bago sumakay ng barko. Sabi ko sa vlog ko dati, nung inangkas ako ni Reed sa motor ko, dito pagkalampas ng Lipa, Batangas, ay hindi na espalto at matagtag ang kalsada dito. Pero ngayong gamit ko yung adventure bike, wala eh. Parang naging espalto. Lalo na dito sa kaliwa. Pansinin nyo mga boss, oh. Tumatagtag lang siya sa kamay lang. Pero sa dito sa upo ko, grabe oh. Kita nyo naman yung upo ko, safety na safety. Matumba man ako dito, hindi ko lang ibubuka yung aking paa. Safe na safe ako dito sa motor na to. Boxer type engine kasi itong BMW na to. Pasok tayo dito sa Treehouse Restaurant, Lodge and Resort. Diba, ayos dito ah. After naming magmerienda at magpahinga dun sa Treehouse Restaurant, ang may-ari nun ay kaibigan din natin. So diretso na tayo dito sa Batangas Pier para sumakay ng barko. Ayun oh, doon kami sasakay. Game! Ayun oh, tinatayo lang nila. Tayo natin. Alright. Medyo may kadulasan kasi to, bakal eh. Medyo madulas oh. Kaya ingat pagka nagkakarga sa barko. Yes. Tourist class kami, ayun oh, section B. Pasok kaliwa. Pasok kaliwa. May number pala to eh. First time ko makasakay ng ganito. Ang pinakamalayo ko lang nasakyan ni ano eh, yung Matnog Alin lang eh. Pero dito may tulugan to kasi Katiklan tayo bababa. Number 50 tayo. Meron palang number yung bed do. 57 sa taas ka. Ako number 50 dito. O ayan o, 49 si Boss Royal sa ibabaw ko. Tapos ako sa ilalim
Boss, para ako naglilimlim. Para ako naglilimlim ng manok dito sa ilalim mo. Ayan o. Oh, brother, hawakan mo yung camera ko. O, diba? Ayan. Tapos, katabi ko ng helmet. Tapos, hihiga ako rito. Ito pala, mayroon pala dito na ano to. In case of emergency. Life jacket. Life jacket. Ayos. Tourist class pala kami. Yung ticket namin. So, may libre pagkain pag tourist ka. Alright. Ayan, papakita lang natin yun. No? Shout out, brother. Ticket. First time eh. Nandito kami sa ibabaw ng barko. Ay, yung ilog. Hindi pala ilog yun, dagat pala yun. Nandito kami sa restaurant. Third floor pa lang. Hindi pa to. Ito yung rooftop sa taas. So, mga Mark Boys, yung kasama namin. Hosting kami. Para napapansin ko, maandar na yun. Oh. Mabilis yung barkada. O, barangkada agad. Ayan na, sarado na. Matulay na no? Sarado ng tilon. Matulay no? Sige, pangunahan mo. Patulin nga, abilis siya. Ano kaya kambyo nun? Kaya kwarta agad niya. Gita. Baka ito scooter yata ito eh. Automatic eh. First time kong sumakay. Tapos tutulog kami. Ang kagandahan natin, tourist yung ano, aircon. Ay, oo, lamig ha. Sila ordinary, aircon nyo tayo. Ay, aircon tayo. Susunod tayo. Guys, shout out kayo. Okay, boss oh. Kibos, kibos. Happy birthday, boss! Yan. Happy birthday, boss Ruel. So dahil bago tayo sa barko, nagagala-gala tayo. Sakto na ako pagkagala ko. Yung isang kabin dito, puro estudyante. Mapapansin nyo ang gupit. Ito, si brother kaya mahaba yung buhok dahil teacher na siya. Pero yung mga estudyante, ayan o. Tara, pasok tayo. Picture, picture. Sino kaya magiging kapitan sa inyo? Si Bakay. Oh, picture, picture. Shout out muna. Ede, ito, geng-geng ha, sasagot. 1, 2, 3, geng-geng. Okay. 1, 2, 3. Geng-geng! Sakto, 5 AM na dumating kami dito sa Katiklan. Bababa na tayo. 10 hours yung biyahe. Bababa na tayo dun sa Aranana. Isa-isa na kami lumalabas sa barko. Sige! Salamat! Aba, umaambon. Umaambon ngayon. Time check 4:51 in the morning. So kukumplituhin namin ng tropa. Mamaya na ako magbablog kapag may araw na, kasi medyo malabo sa GoPro kapag ganitong oras. Huminto kami rito sa bayan ng Kalibo. Ayan, nag-almusal kami dito sa McDonald's. Alright. Ayan yung mga kasama natin. Nagpe-prepare na uli kami papunta ng Iloilo. So mula dito sa Kalibo, base sa mapa, almost 160 km pa. Almusal dito, malamang pagdating doon tanghalian na. Depende sa pacing ng aming takbo. Dito kasi sa Kalibo, panaka-naka yung ulan. Mapapansin nyo, basa yung kalsada. Naabot kami ng ulan, tapos may lugar na hindi kami naabot, so natutuyo na lang. Kaya ang ating Sphinx gloves, mamasa-masa na. Alright, let's go. Back to ride. Hindi ako pamilyar sa lugar na to, kaya pasunod-sunod lang ako. Pero ang pagkakalam ko, Kalibo to, tapos papunta roon sa dulo ng Iloilo. Kung nakapunta na ako dito dati, dito kami bumaba ng first time ko sumakay ng eroplanong papuntang Kalibo from Manila. Tapos yung dinaanan namin kanina papunta dun sa Katiklan ay binas namin yun, kasi nung dati ginagawa pa lang yung Katiklan Airport. So ito Kalibo, pabalik yung Boracay. Ito naman papuntang Iloilo. Ayun yung kasamahan natin. O ayan, malalakas na yung mga yan. Nag-iisang versus. Malalakas na yung mga yan dahil nakakain na ng almusal. Ayun pa oh, mountaineers na yun eh. Si Brother Egay. May isa pa. Ito si Major. Pinulayan niya ng kulay pala yung kanyang GS para kakaiba. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, na may lugar na mainit, may lugar na umuulan. So basa yung kalsada, pero tayo hindi pa naman tayo naabot ng ulan, ambon-ambon lang. First time ko talaga rito. Ang sarap pag-ride kapag bago ka sa lugar, kasi mamamangha ka sa mga tanawin. Meron tayong mga kasamahan na
hindi pa ganong kabihasa sa cornering, kaya talagang chill ride lang sila. Uy, ito na sinasabi ko, napapagsakan tayo ng ulan. Ayan na, first time na bumagsak sa katawan natin ng ulan. Papatayin muna natin ang camera dahil nagbe-blurred ang inyong mga tingin. Si brother na naka-Versys, kaya ko pa napapansin medyo malaki yung kaya niya after ng curve. So sabi niya, nakakwentuhan ko siya, ang malayo pa lang na nararide niya is La Union. So kung galing kang Manila at La Union, puro expressway yun. Kaya pagdating sa kurbada, hindi siya gasinong bihasa. Pero tulad dito si brother Egay, hindi niya ino-overtaken at inaalalayan niya. We ride as a brotherhood. Lahat kami dito Agila, the Federal's Order of the Eagles Club of the Philippines, Agila. Kasi mo pagdating ng kurbada, humihina kami, lumalayo yung gap nung sinusundan. Pag titingnan ko siya ng tingin, susundan ko sa kurbada, pati ako mag-overshoot. Kaya dapat ang tingin natin sa kurbada, pinakamalayo, dulo ng kurbada ang titingnan natin. For example, ito kurbada, kahit mabilis yung takbo natin, ayan, doon na tayo agad nakatingin. Kasi ninyo, dumidikit ako sa kanila, oh. Alright, no. Pwede ko siyang overtaken anytime. Ito namang motor ko, pag huminto, delikado naman. Halos hindi mag-start, mahina yung battery. Flat? Ah, kaya pala kami tumabi mga boss. May flat tayong kasamaan. So hindi mo natin papatayin yung motor natin dahil lobat eh. Okay na, wala nang flat. Bayan ng ano yata to, Talipan. Talipan, hindi ko maintindihan kung ano. Nagtanong kasi ako, hindi ko kasi nung marinig eh. Nandito na kami sa bayan ng Mambusaw, kasi nabasa ko lang. Hindi naman ako pamilyar sa lugar na to. At ito, welcome to Sigma, the heart of Capiz. Wow, patalon ang tulay. Ano ba yan? And then ayun oh, thank you for living. Yan yung mga kasamahan natin. Try nating dumikit sa harapan. Wow, ang ganda ng tanawin, di ba? Province na province ang dating, dahil magkabilang parte ng kalsada ay puro palayan at banayad ang takbo namin, di ba? Ito yung gusto ko eh, no? Every ride is a different story, magkakaibang kwento, dahil magkakaiba yung mga kasama mo sa ride. At siyempre i-upload natin sa Facebook to, na anytime pwede nating balikan kahit sa YouTube, di ba? Namimiss mo yung mga lugar na napuntahan mo, papanoorin mo lang tong video na to, and then makikita mo na uli yung mga bayan na napuntahan mo. Tuwid na kalsada, tapos ang tanawin, bundok, mga bahayan, may shortcut, bypass na lugar, ang daling i-access ng mga sasakyan. Lima kami. Nantayin namin si Kuya Manny, saka inalala niya si Kuya Manny dahil nagkamali ng liko. Kumain muna kami dito sa Casa Arabella, tapos diretso na tayo ng Iloilo. Mula dito hanggang Iloilo 90 km pa. Nauna na yung mga kasamahan natin. Tuwid na tuwid, suabe, diba? Cross control natin, napakaganda ng tanawin. Oh, angat tayo rito para makapagpahinga. Ayan oh, ganda ng GS oh, 121 km, naka cruise control. Ayan, bawasan natin ng cruise control para makapagpahinga tayo, di ba? Ang sarap. Pero na lang talaga ang kulang. Pag ako nag-retire, ito ang number 1 choice ko. Retirement bike ang tawag rito. Magra-ride na lang ako. Open na open. Galing. Ang sarap pang itayo dahil GS ang gamit natin. Magbasa tayo kung anong bayan to.
Madaming bayan eh, siyempre bayan to. Hindi ko nabasa yung Hondo branch. Pasi, yan. Bayan ng Pasi. Pasi or Pasi. Ito na nga, nagpapa-thank you na ang bayan ng Pasi City. Pututan, Iloilo. Bale, Iloilo na to. Nakakita ko ng address doon sa pinaka signage nila. Pututan, Iloilo. Dire-diretso lang ang biyahe namin. Tinatansya ko na lang yung kilometer na remaining. Kasi hindi ko man alam yung bayan na dadaanan eh. Kaya tinatansya ko na lang. Ganda ng espalto. Ang kinis. Takbong 120 dito. Bali wala talaga dito sa adventure na to. Kahit pagbitaw ako ng Manabela, wala man lamang kawigil-wigil. Another bayan na ulit ito. Hanap tayo ng address. Liganes, Iloilo. Rural Bank eh. Andito na tayo sa Iloilo. Ayan. Saan ba tayo? Kaliwa. Magmi-meet pa kami ng mga kasamahan namin na nauna na kung saan kami manananghalian. Kasi 10:39 in the morning na. Napakalayo nga pala talaga ito sa galing sa Maynila. Kapon pa kami natahali umalis sa Maynila eh. Ibuod lang natin no, para Manila. Doon ako nag-intro sa expressway. Tapos maaga naman kami dumating, mga alas 2 kami dumating sa Batangas City. Pero ang schedule ng alis ng barko ay alas 7. Kaya kumain at namahinga muna kami doon sa tree house. Tapos nung alas 7 ng gabi hanggang Katiklan ay sakay tayo ng barko. Bali 10 oras ang itinagal ng travel sa dagat. At kaninang alas 5 umalis kami ng Katiklan. At hanggang ngayon nandito na kami sa Iloilo. So bali kasama yung mga stop. Darating kami doon sa dulo alas 11. At nakarating na tayo dito sa SM ng Iloilo. Kakain muna tayo sa Pedro Bulaluhan. After namin kumain dito sa Pedro Bulaluhan, ayan na, take off na uli kami. Kuya pala may-ari nun, ayun o, Eagles, may-ari nung restaurant. Nagkasama-sama na uli kami, 2, 3, kaya sa isang Versys. Pero lahat BMW na, 4. Merong mga white leghorn dito na tawid, 5. Kakaibang lahi. Ayan, SM City of Iloilo. Dito na tayo sa Roro to Guimaras. Alright, ayan. Yan yung pila na sasakyan natin. So ang Guimaras ay malapit lang. Yung natatanaw yung island doon sa kabila. Alright. Okay. Ayan na, 14. Andun yung iba. Tapos dito. Boss, ano to? Si center stand? Ayan silang lahat oh. Akit tayo dito sa taas. Kaarangkada ko lang. Galing dyan sa FF Cruise Shipping Corporation, Roro. So ito, Guimaras na to. Yan, bumababa sila ng barko. Sabi ni Boss Ruel, bago tayo pumunta sa Baluarte Shooting Range and Resort, mag-iikot muna tayo. Ikutin natin yung isla ng Guimaras bago tayo pumunta dun sa mismong resort niya. Yung high ace na yan, mapapansin nyo may nakasulat na Baluarte Shooting Range and Resort. Ayan yung service na mga guests na nagbubook doon. Mag-iikot na kami. Go! Ang tawag dito sa bayan na to ay Hordan.
Ang spelling niya ay Jordan, pero kung banggitin dito ay Hordan. Hordan Port yung pinanggalingan natin. Isa yun sa bayan ng Guimaras, at ang pupuntahan natin Nueva Valencia, Guimaras Island. Although nandito na kami ngayon sa Guimaras, kung saan malapit na kami sa aming pupuntahan, ramdam ko yung pagod na tipong ang layo, ang tagal bago makarating, kasi alas 12 yata kami umalis ng Manila. 'Di ba? Siyempre yung tumulog ka sa barko na hindi mahimbing yung tulog mo dahil naririnig mo yung vibration ng makina ng barko. Tapos pagbaba, ride agad. Hindi nakapagod yung motor, nakapagod yung haba ng oras ng biyahe. Kaya ayos naman. Enjoy naman ako dahil first time ko sa ganitong kalayong ride. Isa na namang maganda tanawin pababa. Nakalampas na kami ng Buena Vista, lalawigan ng Guimaras. Ang ginawa namin bago kayo pumunta doon sa resort na pupunta namin, inikot muna namin yung mga bayan-bayan. Pero yun mo, ganito yung mga kasama ko dito sa ride, yung mga Mark Boys. Walang hinahabol na oras tong mga to. Ang gusto nito mag-enjoy. Isipin nyo, galing Maynila, nabitin pa sa ride. Pagdating ng Guimaras, iikutin pa to buong kalsada bago pa pumasok to sa hotel. Resort pala yun, wala pala yung hotel. Wow, I love San Enrique nakalagay. Bayan ba yun? Pero nakikita nyo ba ang nakikita ko? Windmill dito sa Guimaras. Sanay tayo sa malapit sa Manila, yung Pililla Windmill. Pero dito Guimaras, ayan oh, ang dami rin. Electric pang malalaki. Ang cute tingnan eh. Tapos diretso yung daan, di ba? Timing na timing sa ganda ng view. Habang lumalapit, lumalaki oh. Left and right. Mamintuan tropa dito. I think magpipicture kami dito and then babalik na kami dun sa Nueva Valencia. Pagkatapos namin magpa-picture, nagdire-diretso pa kami ng biyahe. At hindi ko akalain na pati para sa banda rito napakarami pa rin windmill. Akala ko dun sa bungad. Yan o, Guimaras Windmill. So nakakalikha ng kuryente yan, napakaganda. Hindi lang sa may Pagudpud at sa Pililla ang may windmill, pati dito sa Guimaras. Ito yung pinakamalapit na sa kalsada na nakita ko na umiikot. Ayan o, pag malaki yan mga boss, napansin yung buong yung katawan na yun kasi laki ng bus yan. May vlog ako niyan sa Pagudpud na pinahinto kami dahil meron dumadaan na windmill na isang pakpak karga ng truck. Pinahinto kami kasi medyo kurbada, baka daw kami abutin. Naka-experience ako niyan, malapitan. Tornilyo pa lang, manggahita ko na, ganong kalaki. Tornilyo, isang peraso. Napakaliit lang naman tong Guimaras eh. Isang isla lang naman to. Kaya kung magra-ride kayo dito, paikot, mag-enjoy kayo at medyo mabibitin kayo. Kasi maganda yung daan, mabilis kayong makarating sa destination o pupuntahin yung lahat. Kaya kung isa kayong rider, sigurado bitin ka rito. Alright, mabilis na yung takbo. Napapagod na ata sila, tagugutom, gusto na makarating doon sa pupunta namin. Bawas, bawas. Grabe, sarap. Dagdag, dagdag. Walang masabi sa GS talaga. Bawas, bawas, bawas. Signal. Ano na to, papasok na ng ano to, dun sa Baluarte Shooting Range and Resort, kung hindi ako nagkakamali. Barangay Salvacion. Ito, malapit na tayo dahil yung Shooting Range and Resort na Baluarte ay sakop ng Salvacion, Nueva Valencia.
Welcome shooter and guest. Ayun, nagpapalaro sila ng ano dito, airgun. Pwede, diba? Ito na, welcome to Baluarte 2023, huling punta ko rito. Yun yung una at ito yung pangalawa. Ginawa ng aircon tong restaurant to. Function hall. Biruin nyo itong pinalitan ko sa Valenzuela pa, hanggang ngayon may 2 bar. Tingnan natin kung ilan pa yung 111 kilometer pa yung range bago pa ako magasolina, bago siya maubos. Ang lupit, suabe oh. Ang sarap. So dito ko na matatapusin ang vlog ko. Yan, maraming salamat at nakarating tayo ng ligtas. So walang aberya kundi flat. So magbablog ako ng panibagong vlog dito kung ano yung meron dito sa Baluarte Shooting Range and Resort dito sa Guimaras Island. Alright.